Ang aklat ni Honas. Honas, Kabanata 1. Ang salita nga ng Panginoon ay dumating kay Honas na anak ni Amitay, na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harap ko." Ngunit si Honas ay bumangon upang tumakas na patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. At siya'y lumusong sa Jope at nakasumpong ng sasakyan na patungo sa Tarsis. Sa gayoy, nagbayad siya ng upa niyaon at siya'y lumulan upang yumaong kasama nila sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayoy, nangatakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kani-kanyang Diyos, at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang nangasasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Honas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan, at siya'y nahiga at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy, lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan, at sinabi sa kanya, "Ano ang inaakala mo? O matutulungin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo, upang huwag tayong mangamatay." At sinabi ng bawat isa sa kanila sa kanyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo'y mangagsapalaran, upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin." Sa gayoy, nangagsapalaran sila, at ang palad ay nahulog kay Honas. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Isinasamo namin sa iyo na inyong saysayin sa amin, kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? At taga saang bayan ka?" At kanyang sinabi sa kanila, "Ako'y isang Hebreo, at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao, at sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa?" Sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat isinaysay niya sa kanila. Nang magkagayoy, sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo, upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos." At sinabi niya sa kanila, "Ako'y inyong buhatin, at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy, ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas ko na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Gayunmay, ang mga lalaki ay nagsisigaod na mainam upang bumalik sa lupa, ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo't lalong umuunos laban sa kanila. Kaya't sila'y nagsidaing sa Panginoon at nangagsabi, "Ipinamamanhik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanhik namin sa iyo, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito, at huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo." Sa gayoy, kanilang binuhat si Honas at inihagis sa dagat,
at ang dagat ay tumigil sa kanyang puot. Nang magkagayoy, nangatakot na mainam ang mga tao sa Panginoon, at sila'y nangaghandog ng isang hain sa Panginoon, at nagsipanata, at inihanda ng Panginoon ang isang malaking isda upang lamunin si Jonas. At si Jonas ay napasatyan ng isda na 3 araw at 3 gabi.